So, mas hihirap, mas lilikse ang isang Akai na hawakan ng Team Falcons. Sabay, anong kukunin na dito? Bruno! Okay. Panglamang sa lane na versus the 1-1. At Matilda Bruno pa rin to. Instantly, Team Liquid going in for the Hayabusa. Knowing na ang kanilang makakatapat is the Matilda. So yung Matilda din, hindi na kasi yan yung panggulo na type ng roam ngayon. So hindi na mahirapan itong Hayabusa sa pagpa-farm. But, ang curious ako dito is the Phoveus na ginawa nilang EXP kontra sa isang Phoveus. Madami na mga nangyari. At meron din mga XP laners na masasabi na okay yung Arlot ngayon sa Phoveus. Kaya lang, tingin ko parang yung Team Liquid, parang napaganda yung last heroes sa kanila kasi parang yes, gusto nilang i-funnel dun sa isang 1-1. At the same time, parang meron silang isa pang secondary option which is itong Hayabusa na hindi rin mamamoblema sa game na to. Tingin ko yung Phoveus hindi rin na-punish. Wala atang problema. Ito ngayon si Sanford on this Phoveus. So, yeah, let's see. Yep, I'm actually thinking na baka Liquid ang mas nakalamang ngayon sa lineup. Oo nga, abangan natin kung paano ang magiging resulta ng laban na ito. Game number 3 para sa Team Falcons at Liquid or Team Liquid PH. Well, napaisip ako correct mo ako, Wolf, kung tama ako. No? Yung Dark Wave, di ba nakakancel niya yung heavy spin? Tama ba ako? Dapat, no? I mean, in theory, dapat. Oo. Parang naalala ko kasi mga ilang beses Hindi naman na-rework. Wala namang mga naayos dito sa isang Akai. Pero as far as I remember, nakaka-cancel ng Dark Wave. Teka, parang suppression na lang ata na. Parang ngayon, meron na ata ganun. We will see later, And sana yung, tama, parang meron mga na-update na naka-cancel na dapat suppression na lang, like yung Franco na ultimate. Well, tingnan natin. Channeling. We'll see later. So, yep. Sana, again, ang problema ko sa hindi ganun ka-sharp ang memory ko. Pero parang may nabasa ako na ganun about dun sa Akai na parang suppression na lang ang makapag-cancel sa kanya. Sana yung mga viewers natin, alam din. Interesting yan. Interesting yan. Ngayon, 24 seconds para sa unang malaking objective ng laban na ito. Yung first turtle, Chessman, papasok din. Available naman yung kanyang shadow kill, pero si Super Makmak ay ililigtas din ni Ogwen. May mga threat na ipinapakita dito ang Team Liquid, pero swing na sila patungo doon sa unang pagong ng laban. Clear wave muna magiging call dito ng TL sa gitna para nga naman mag-level 4 itong si Sanji. So nakita na ni Plapa, nakita na. Ngayon bibigyan itong si Sanji. First blood kagad ay mapupunta sa Team Falcons. Di man lang kinailangan ng any battle spell. Nabigyan doon si Sanji. And for sure, Falcons na makakuha ng first turtle. Yan na, heavy spin ginamit na. Tinutukan na lang ni Pew. Pinataas ang kamay. At walang gagalaw. At wala na rin talagang atang galawan. Si Daddy James ang magiging next sa target and Flap TC with a kill. Pero meron shadow kill na mangyayari. Si Esman ay nakakuha pa nung pagong na iyon. Pero siya atay mabibigyan. Alam nila na walang quad shadow. And si Pew ay nakabawi na rin. Tinutukan na dito si Sanji at papapa-flicker din at na-force ito sa kamay ni Sanji. Team Falcons, ang bilis. 4-0 agad, pre. Yep. Alam natin, nalalamang ang Team Falcons sa first turtle because it's still Matilda plus the Akai. So kahit anong mangyari, may angle yan. At syempre, yun yung strength ng isang Kimi na may Arlot, diba? Yung damage nandun. At pag kinumpare sa Team Liquid, ano sila, Hayabusa and Valentina with the gatot catcher na pang peel. So there's really no way for them na manalo sa first turtle fight. Sinabi natin na parang maganda yung lineup para sa Team Liquid, pero 100% hindi sa first turtle. Kahit sino yatang pro player ay alam na lamang ang Team Falcons sa first turtle, and it's very surprising na pumalag pa yung Team Liquid doon. Imbis na konti na lang sana yung lamang ng Falcons, pinalaki pa nila ng sobra. I think that was a massive mistake para sa Team Liquid na humarap pa sa Team Falcons sa first turtle fight kung saan luging-lugi sila. Yung idea kasi, 'di ba, na naka-Valentina ka, pwede mo na nga naman talagang kopyahin yung heavy spin. Pero kasi yung kunat na meron yung Akai, wala ka nun eh.
Magical ka eh. Kahit makaset up ka ng heavy spin, 10 bits pa rin talaga. Ayan na si Ogen, ang gugulo na. Ayaw na palaroin dito si Chessman. Flap TC and the rest of Team Falcons nakabantay at nakamanchag na rin kung kailan papasok dito ang Team Liquid. Andito na rin si Sanford. Tutulungan niya ang kanyang mga miyembro. Heavy spin, nagamit na sa bayan. 3, 2, 1, go! Shoot! Ngayon naman ay purple buff ay na-secure pa rin. Habang si Minjo na ako ng kill. Ipit ata dito itong si Daddy Japes. Mamamaalam na siya sa kamay ni Pew. Si Minjo naman ang nagiging target. Tinututukan na siya dito. Sakto din ang Dark Wave. Na-outplay pa nga siya dito ni Sanford. At kailangan na rin lumayo ng Team Falcons. Medyo na late sa party Super Makmak. Pero ang goal na lang niya i-clear yung gitna. Grabe naman yung palitan na yun. Alam mo, itong si Sanford, mayroon talagang kakaiba sa... Grabe Diba? itong magana eh. Yung trigonometry at algebra niya, lupit. Yung placing nung nung flicker niya, men. Di ba? Sa ano niya, sa lapu-lapo niya. Alam niya yung tamang distance. Yung ginawa niya dito, imbis na mag-flicker siya patalikod, yung flicker niya para sakto pa rin sa Dark Wave. Oo, At iba. makakuha pa rin siya ng knock-up, tapos sabay talon para makapag-dodge ng spells at eventually makapag-comeback with extra spell vamp. At nanalo pa din Team Liquid. Ibang And by the way, klase. nung in-invade ng Team Falcons, yung purple ni Chessman, ang decision niya, actually, binibait siya na mag-shadow in eh. Pero hindi siya nag-shadow in. Tignan mo, nadodge pa nga yung final slash dito ni Flap. Ngayon, pagkakataon na ata ni Sanford na pumasok. Sabi din ni Kyle DC, walang papasok kasi heavy spin na nagamit na. The Guardian ay nabitawan para lang makalpas. Dito si Daddy JP pero may ipit ata si Sanji. Tinututukan lang siya dito ng mga baril mula kay Few. At ang Team Falcons ngayon, obviously, binubugaw at nahihirapan ng Team Liquid. May pagsabayan. Napaka-one shadow out na kagad itong si Chessman. At yung pagong na ito ay ibibigay muli ng Team Liquid. And Team Liquid smartly hindi na talaga pumalag dun sa moment Di na. na yun at hindi sila nagbigay ng kills din. Actually, pinwersa lang nila si Bruno dun sa may top lane. Hindi natin nakita dun sa ating camera pero all throughout that turtle fight, ang ginawa lang ng Team Liquid guluhin doon si Super Marco. And now, very low ito si Minjo. Unlikely Lumaban. na maka-outplay. Wala na rin siyang flicker. Wala na. Wala na rin siyang way para makatakas talaga doon. Ibibigay na muna ng Team Liquid Philippines itong Torres sa may bandang ibaba. At ngayon, ang Team Falcons, masasabi ko na nandun sila sa posisyon na kung saan ay masaya sila dahil yung expected nila na power spike sa early game ay talaga nakukuha nila. Yep. Ganda na dito na bigyan ng konting leeway itong si Kiel1. And Sa taas. ito yung medyo nakakapagtaka lang para sa Team Falcons. Kasi sobrang na yung lamang nila. And to be fair, hindi naman to like error or anything, pero kabahan na kayo. Kasi pag inactivate na tong Bruno with this Matilda, na kanina pa sobrang tahimik, and still no deaths, this is a big problem na para sa Team Liquid. Guardian Helmet ang inuna ni Caltizi. Wow. Nakakamiss makarinig at makakita ng Guardian's Helmet. Uy, si Chessman, napaatras na rin. Alam niyang walang squad shadow. Tumama yung traction pulse doon sa damuhan. Pero si Kiel1 na may ipet. Retribution from Kyle. Kukunin na rin ni Sanji yung heavy spin para may pangsagot sila. Doon sa 3-2-1 go shoot dito ni Kyle. At ang Team Liquid ngayon, poprotektahan na muna yung purple kasi importante to para kay Chessman. Yes. Ganda na pinapakita dito ni Caltizi. Talaga from this Akai, kahit nung natalo sila nung game 2, lahat talaga ng moves niya sobrang tama. O yan na. Masabi ko. Wait lang, nakikipag-agawan, pero makukuha pa rin naman ni Chessman yung purple buff. Ligtas ang Team Liquid sa kahit anumang sakuna para sa Team Falcons. Pagong ang magiging target. Kung Seal ay nagamit na rin. Heavy spin, hawak pa rin dito ni Sanji. Naghanap lang siya ng timing. Papasok ngayon si Sanford. At ngayon, available na rin ang War Axe para dito kay Chessman. Pinaretry lang ni Kyle, men. So, walang chance ang Liquid dito. O yun lang, heavy spin ay nagamit na, pero si Chessman pa rin ang magwawagi doon sa low turtle fight. Heavy spin ay nagamit pero wala magiging follow para sa Team Falcons. Talo na naman itong si Sanford pero mamamaalam din siya. Habulan ang magaganap. Andun yung quad shadow. Papasok pa ba si Chessman? Wala na siyang pangpasok. At ang Team Falcons ngayon naghahanap na magiging trade. Na maalam si Taro sa, ang Team Liquid naghahanap na magiging trade. Kukuha mo na din si Chessman ng green camps niya pero kinugulo talaga siya ni Kyle. Grabe yun na-miss time ata kasi 1 second din yung cooldown ng retribution para Chessman. Pixel perfect.
na-jigs ko si Kyle TZ. Pero, in a way, the nature of everything, tama pa rin yung moves na yun. So, nakita niyo yung pag-invade ng Team Falcons. And kapag hindi ka kasi tumitingin dun sa minimap, matataka ka dun sa ginagawa ni Kyle TZ na parang humaharap lang siya, dumash in lang siya, tapos hindi niya ni-retry yung purple buff kahit pwede na niyang gawin. Kasi ang kanyang idea doon, ipa-retry lang doon si Chessman. Pero for some magical reason, nakahanap pa rin si Carl TZ ng way. O yan na yung hanap din. Ako si Sanford ata nahuli kagad. Heavy spin na gamit ni Sanji. Pero hindi ata nila maliligtas. Tumama rin yung taunt. And yung Avatar to Guardian, dalawa ang natamaan doon. Team Falcons makikipagsabayan na. Nakalipat with Cross of Tang. Etong si KL1 nagwawala na rin. Pero ipitata si Taro Sakamoto. Habol ang Team Falcons. Buhay pa rin si Sanji pero not for long. Kasi nakatamaan siya nung mga bola mula dito kay Super Makmak. And that is Super Marco na kanina pa nagpa-farm, focusing on the critical build. Kung di ako nagkamali, wala pa siya ng Malefic gun. So, ngayon parang Haskell pa lang, tsaka Berserker. Kumakati na talaga. To be fair, malalambot naman ang heroes ng Team Liquid. But if you'll notice, ang Falcon, nung nakita nila na may opening na gamitin etong si Super Marco, in-troll na nila yung jungle ng Team Liquid at ngayon nahihirapan na si Chessman maghanap ng farm. Lord fight. And medyo same level lang sila. Kaya bang numakaw dito ni Chessman? Okay, yung Malefic gun na sinasabi mo kanina ay available na para kay Super Makmak. So mas hihirap yung physical pen plus yung range na meron itong mga sipa mula kay Makmak. Isipin mo mga normal rin. Tira mo, tig 1,000. Ayan o. Pati yung Lord na nanakit eh. Oh, wait lang. After the guard, yung gagamitin. Tatlo ata ang tinamaan doon. Heavy spin, nabitawan na nga rin. Kyle TZ kailangan umatras. Pero na-dive ang Team Liquid Philippines. Nagamit yung Shadow King. Pinagsalunan ng dalawang miyembro mula sa Team Falcons. Ready ata ang Team Liquid. Makikipag-trade nga ba ang kupunan na ito? Pero si KL1 ay naghahanap pa rin na magiging kill at magiging punteriya dito. Available pa yung kanyang After the Guardian at makukuha ng Team Liquid. Yung Lord na ito, hindi pa ata tapos sa magiging bakbakan. Papasok pa rin itong si Chessman at mapapatay at ay, ligtas pa rin! Ligtas si Flap! Pero mapapatay pa rin siya. Kailangan ng tumakbo at lumipad dito ni Owen. Si KL1 nakaka-free hit na naman. Nakakatakot ang Team Liquid sa naging team fight na yon. Ang nakakatakot sa Team Liquid ay yung kanilang synergy at yung sabay-sabay nilang pag-go. Kung gaano ka-instant yung identification nila at na-force nila si Kyle TZ na gumamit na kanyang ultimate ng maaga. Then, KL1 with the dodges, yung mga tipong simpleng paggamit ng Tiger Pace, which is yung passive na isang 1-1 na magkaroon ng pixel perfect na distansya lang. At syempre yung knock-up, ayun, napuwersa na naman. Nagamit na naman yung heavy spin, traction pulse, kalahati yung buhay ni Sanji. Pero sasalubungin na ng Team Falcons yung Lord. Pwede na pasabugin, actually, masakit yung damage yan. At ayun na nga, mapapatay at madidepensahan ng tuluyan dito ng Team Falcons. Pero ang Team Liquid nag-uubos, naghahanap ng mga masisimang ginto sa kabahayan dito ng Team Falcons. Nakuha nila yung Torres sa gitna. Plus, aatras na muna ang Team Liquid kasi sila na nakakalamang pagdating sa control. Patience ang kinailangan ng Team Liquid at yun ang kanilang pinakita, particularly kay Mr. Chessman. After the first death, di ba? Ilang purple buff yun nawala sa kanya? About, I would say, 2. Pero hindi niya pinilit afterwards. At nakip pa rin niya na level 12 siya over the Akai. Ang isang downfall kasi ng team na lagi nag-i-invade. Minsan dahil, di ba, kung kahit sino na lang yung makakuha ng mga buff, di ba? So parang as a jungler, kung kumari, ikaw yung Akai in this case, na sobrang pag-ipit nyo at pag-subsub nyo sa jungle ng kalaban at the fact na parang binibigay nyo na lang yung buff kahit kanino, naiiwan nyo kanyang pera. So, nung Lord fight, pares level 12 si Chessman at si Kyle TZ. At ang ginawa ng Team Liquid is to force the ultimate of Kyle TZ. So yun, no? Kung na-solo ni Ogwin, nabuhay ba siya dito? Yes, sir. Aray. Alam na nila na wala ng shadow kill. Si Sanji ngayon hawak pa rin yung heavy spin. Pero habol si KL1, kailangan mag-replenish ng buhay ng 2 hanggang sa 3 miyembro dito ng Team Falcons. At window ito para sa Team Liquid. Alam nila na ang bababa ng buhay ng kanilang kalaban. Yung target, no? Para sa Team Liquid. Iba. Wag nating, pwede palang ultihan yung healer. So para hindi na maging problema yung heal para dun sa Hayabusa,
skip the midman na itong si Chessman. Oo, Sabi diretso niya- kagad sa supplier. Diniretso na niya sa supplier, which is in this case si Ogwen. To be fair, Ogwen still survives that. Ang iniisip ko dito para sa Team Falcons, ano yung kanilang late game options. Kasi sa ngayon, sinabi natin na si 1-1 ang parang king para dito sa Team Saving Liquid. grace. Oo. Saving grace. Pero ngayon, si Chessman naging threat na. Kasi meron na siyang, kung nire-recommend 4 items na din, maxed out na rin, almost maxed out na ito si Kill1. Wala siyang, di kasi siya nakaboots So I think pang 5th na item na niya yun. So technically, in all sense of the word, luck item na siya. Diba? Kasi 5 items walang boots. And then if you compare that to Team Falcon sa scaling, lamang pa rin sila Haya plus 1-1 versus Bruno, Kimi. Lamang ata pa rin ang 1-1 Haya. Oo nga. No? Ngayon lang nagbe-make sense. Yung mga bagay-bagay na yan. Pero si Kyle DC hindi makapasok Heavy spin, mapo-force ata. Yung nakapula sa Lord. Ay sumakto na. Ito na yung heavy spin! Sinagot na kagad ni Sanji. Abot of the Guardian. Hindi na muna may kakasa. Atras na magiging call ng Team Liquid. Nagulat ang Team Falcons doon kasi pagpasok ni Kyle TC with that heavy spin, sinalubong 3-2-1 go shoot pre. Binayblade. Binayblade at hindi pa yan. Meron pang isang maganda rin na ginawa yung Team Liquid, which is pinababa nila yung HP ng sobra-sobra. Ng Lord. About 30%. At habang si Kaltizi ay desperadong makavision dun sa Lord, pinupoke na nila. Binabawas-bawasan na nila. Umabot sa 70% HP ni Kaltizi. Tapos napersa na siyang mag-ulti. Na in a way, sobrang layo pa sa Lord yun Meron siyang dash. Oo, ang layo. Pero sobrang layo pa rin. Ngayon, si Sanji naman, once na nakita niya medyo lumalapit na, nag-ulti na rin siya. So, bukod sa kay Kaltizi na hindi makalapit, yung mga tropa din niya sa side ng Team Falcons, hindi rin makamata doon sa Lord. Kaya naman, Team Liquid, nakuha nila yung Lord ng madaling-madali afterwards. Okay. Oy, wait lang si Kyle DC lumalalim na rin. Nagamit niya yung kanyang retribution para lang tuluyang makuha at mapatay itong Lord na ito. Successful ang pagdepensa, kaya lang patay na rin or basag na rin yung Torre sa ibaba. And masayang-masaya ang Team Liquid dito kasi from doon sa oras na hirap silang lumabas. Ngayon, nakauna pa nga sila ng inhib, pre. Nakauna pa sila ng base turret dito. Gonna be difficult para sa Team Falcons. We did say na ang slight na lamang sa composition ng Team Liquid sa late game. Kaya lang yung early game ng Team Falcons na masasabi natin sila talaga yung perfect na pwede nilang makuha yun Parang but it took like just yung Lord fight tsaka isang turtle fight na nanakawan si Kaltizi. Oo. Naku, ito na, ilalaban na ata nila. Shadow Kill na nagamit. Masakit na rin yung damage dito ni Carl TZ. Ngayon, rundown ang magiging call ng Team Liquid. Naku, nakagad ni Sanjay. Heavy spin ay nagamit din. Nakadalawa na. Magiging tatlo pa ito. Si Kill1 nakuha na with a killing spree. Ipet si Super Macmac at mamamatay siya. Wipe out ang magiging call ng Team Liquid. May mga kasama silang minions dito. Tapos ata ang boxing. At ang Team Liquid Philippines ang unang kupunan na tutungo sa Grand Finals. It was looking really